Mga kababayan ko, hindi ko nagustuhan itong ginagawa ng isang content creator o itong poster o nagpo-post ng mga komento laban sa gobyerno. Okay lang sana kung siya ay isa sa mga pinaka nakakakita ng mga nagagawa nito. Nakasama rin namin ito sa Uniteam. Nakasama rin namin ito sa bawat kampanya. Pero sa kalaunan, tumagilid, tumiwalag, lumaban sa mga at sa ating gobyerno. Hindi na di malaman sa kanong kadahilanan o may mga gusto nga bang hindi napagbigyan. Ako po'y nag-content, ako po'y naglabas ng ganitong video upang malaman po ng mga kababayan natin na hindi po tama ang ginagawa nito. Sa mga umiidolo, sa mga naghumahanga, sa kanyang tapang at galing, sa kanyang pananalitang mga talakera talaga na masasabi natin. Isa to sa mga taong dapat nyo nang hindi pagkatiwalaan. Paano kung kayo ang nakaramdam nito? Paano kung sa inyo gawin ito? Paano kung pamilya nyo naman ang makaramdam ng mga ganitong sinasabi? Nag-umpisa ako bilang isang nag-content sa ganitong pamamaraan, hindi para yurakan ang aming larangan, hindi para sirain ang aming reputasyon ng mga content creator na naniniwala sa magandang mangyayari sa ating bansa. Pero kapag ang isang content creator ay nambabastos at nanghahamak na ng isang taong hindi naman makakapalag at hindi na makakapagsalita para sa sarili niya, siguro naman may karapatan naman kami para magsalita upang depensahan hindi lang ang hanay nila, bagkos ang hanay din namin mga content creator dito sa Pilipinas. Mga kababayan ko, tama ba na ganito ang sasabihin ng isang tao na wala namang pakialam sa kanya, na wala namang kasalanan sa kanya, ay magpo-post pa po ba ng ganito? Basahin ko po ang post ni Febols Cunanan. Pasingtabi, Miss Talakera, aka Pebols Talakera. Sabi dito, anyari, Secretary Ople, balita ko, 3 weeks ka na daw di pumapasok. Daming pending na project ng OFW. Nakahang. Kung di nyo kaya yung trabaho, ituloy nyo na ang pagpapahinga. Daming mahiling magbakasyon sa admin ni BBM. Walang respeto, di ba? Admin ni BBM. Parang sila din. Same. Oh, same. Nakita nyo yan? 4 days ago. How could you imagine na masasabi ito ng isang influencer? Ng isang tao? How could you imagine? Ako, tinuring ko siya na sabi ko sa kanya, hindi kita babanatan. Pero this is below the belt. This is foul. Pebbles, foul na to. How could you imagine that? Anyari. So hiniling mo pa na mamatay yung tao kaysa makapaglingkod pa sa bayan? Ganun ba yun? Daming mahilig magbakasyon sa BBM administration. Same din. Alam mo sana ikaw na lang pala pumalit kay Secretary Toots Ople. Baka pwede ka na mag-apply. Diba? Alam mo, titirahin nyo pa yung tao. Alam mo, ako kasi nakatrabaho ko sa Secretary Toots eh. Nung in-invite kami sa Malacanang, kwento ko lang sa inyo Na-invite kami sa Malacanang. Tapos, kaming mga vlogger, nagpunta doon. OWA, DMW, humarap doon kay President with the family na may gathering. Kasama yung mga OFW na mga anak nila. Inasikaso, DMW and OWA. Nandun si Secretary Tus Ople at si Admin Arnel Ignacio. Andun, gunvine. Alam nyo ba mga kababayan ko, yung hirap na dinadanas ng mga worker natin o yung mga empleyado sa loob ng palasyo? Hindi biro yan.
Araw-araw umaalis ka, araw-araw iniiwan mo pamilya mo, araw-araw naglilingkod ka sa bayan. Yun ang trabaho nila, sinumpaan nila yun eh. Ang nakakasakit lang ng damdamin dito, alam nyo kung ano, para sa akin, yung binababoy pa ng ganito, 'di ba? Oh, sabi pa dito, daming pending ng project ng OFW. Nakanganga, kung di nyo kayang trabaho nyo, ituloy nyo na lang din yung pagpapahinga. Alam mo, nakatrabaho ko si Secretary Toots. Nung nakita ni Secretary Toots yung mga vlogger sa Malacanang, tugon pa ako nun eh. Nakita kami ni Secretary Toots doon. Tuwang-tuwa si Secretary Toots Ople. Why? Bakit tuwang-tuwa si Secretary Toots? Kasi may nagko-cover nung nagagawa nila. Kasi may magpapaliwanag nung kanilang mga nagagawa. Sabi pa nga ni Secretary Toots, na ipagkamay pa ako. Secretary Toots, sabi ko, thank you po sa pag-invite. Sabi pa nga ni Secretary Toots, no, naalala ko, no, dapat kami magpasalamat sa inyo. Thank you for coming. Tuwan-tuwa pa, we have a picture taking sa palasyo with Secretary Toots. Tapos, mga kababayan ko, babanatan pa ng ganito. O ngayon, pumanaw na si Secretary Toots Ople, panalo ka na. Ikaw na. Ikaw na ang the best. Tinalo mo pa si Rudy Baldwin. Ang lupit mo, di ba? Sana na-predict mo na ikaw na rin ang papalit kay Secretary Toots, di ba? Kasi kung tatanungin mo, panay vacation ng mga panayang bakasyon ng sa admin ni BBM, parang sila din. Bakit? Madali ba magpresidente? Nakakatuwa ba? Hindi ba nakakapagod maging empleyado sa loob ng Malacanang? Hindi ba nakakapagod maging empleyado sa gobyerno? Of course, buong Pilipinas ang tinututukan nyo, hindi lang naman isang ahensya. 'Di ba? Pero bakit ako nagsasalita dito? Bakit? Why? Because of Secretary Toots Ople. Wala naman nagawa sa kanya si Secretary. Ang daming nga natulungan na tao nun eh. Ang daming nga mga OFW natin ang lumalapit sa DMW, sa OWA. Si Admin Arnel, baray pa rito, punta ng punta. Alam mo kung ano yung ginagawa ni Admin Arnel Ignacio? Siya din ang ginagawa ng OWA. 'Di ba? Minsan pa nga, nagkakaunahan na lang. Minsan, nauubusan na ng tao yung mga yan eh. Example, Admin Arnel Ignacio, panay pa rito, punta ng ibang bansa, asikaso sa mga problema ng mga OFW. Secretary Toots Ople, panay lipad ng lipad sa ibang bansa, tutok ng tutok, gawa ng gawa. Minsan nga sabi ko sa inyo, dumarating sa punto na nawawala na sila ng manpower. Diba? Buti pa bilib pa ako yung Secretary Toots Ople. Why? Bakit? May sakit na yung tao. Hindi mahina na yung katawan. Pero anong ginagawa? Tatrabaho pa rin sa gobyerno. Tuloy pa rin ang trabaho sa gobyerno. Wala eh. Ganun natin nakilala mga Ople. Ganun natin nakita ang mga Ople. Ganun magtrabaho ang mga Ople. Ano magagawa natin? Kung nasa dugo nila ang maglilingkod sa bayan. So pag namatay pala, pag nawala na pala sa mundo, yung isang secretary, tatawanan na lang pala natin. Papalakpakan na lang pala di ba natin papalakpakan? Tatawanan ng kukutsain pa natin, ganun. Ipapanalangin pa rin natin na confine para nakahiga. Ganun na lang ba gagawin natin? Tell me. Mga kababayan ko, tanungin ko po kayo. Tama ba yung ginagawa niyan? Hindi. Mali yun. Pwede naman tayong bumanat eh. Pwede naman tayong mag-criticize ng iba ng tao eh. Pero wag na natin idama yung kapansanan niya. Wag na natin idama yung sakit niya. Wag na natin idama yung nagtripanalangin pa na mamatay pa yung tao sa ospital. Di ba? Wag na natin idama yung problema niya sa kanyang katawan. Hindi niya kasalanan yung yung magkaroon siya ng sakit na ganun. Oo, sabi nga ni Fables eh.
Sorry ha, sabi mo pa nga hindi naman ikaw ang pumaslang kay hindi naman ikaw ang kumitil ng buhay o hindi naman ikaw yung bumawi ng buhay ni Secretary Tulfo Ople. Pero, tignan mo naman. Ako tinitingnan ko lahat yung mga komento mo, binabasa ko lahat yung mga comments mo, binabasa ko lahat yan. Tinitignan ko lahat yan. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon, tama yung sinasabi mo. The point of view dito sa nangyayari, hinahamak mo yung tao, wala namang kasalanan sa'yo, di ba? Okay lang banatan mo ng banatan yung mga tao. Okay lang tirahin mo ng tirahin yung mga tao na ayaw mo sa gobyerno. Okay lang, pinapalampas na lang namin. Pero ito, this time, pangit ito. Hindi pwedeng ganito. Tapos magkokomento ka sa social media, sasabihin mo ganito. Mga kababayan, ito pa, bitaw niya sa social media. Bimirada pa to Papakita ko sa inyo ha. Gusto ko makita nyo to. Hindi ko pwedeng palampasin to. Tapos ito ngayon ang tira mo sa social media. Banat mo sa mga magko-content sa'yo, ganito. Tingnan nyo. Sabi niya dito, gamit na naman ako ng mga vlogger. Walang mai-content kahit milti lang pwede na sa akin, ha? Sige. How could you say na gamit ka? Imagine nyo nga to, mga kababayan ko. Paano nyo sasabihin gamit ka? Anak ka ng teteng, ikaw na nga bumira dun sa tao, natural. Paano kang hindi i-content? Paano kang hindi pagsasabihan? Bakit makakapagsalita ba yung patay sa'yo? Makakabangon ba yun para magsalita? Oy, bakit mo ako tinitira? Ba't mo ako ginaganyan? May nagawa ba ako sa'yo? Kung pwede lang magsalita sa Secretary Tulfo Ople, tanungin ka niya ano bang nagawa mo para sa bayan? Ano bang nagawa mo para sa mga OFW? Nung panahon ni Duterte, hingi. Nung panahon ni Digong, organizer. Nakananteteng para mapagtakpan lang yung tuter at foil, di ba? Tama ba? Paano hindi kayo content ng mga tao ngayon? Paano kayo hindi ko i-content? Ba't ka binibira ng ganyan ng tao ngayon? Ba't ka binabash? Kasi yun yung gusto mo. Pinagbigyan ka na. Masaya ka na? Okay ka na? Kami kasing mga naniniwala dito. Kami kasing mga tao na nakasuporta dito. Kami kasi na tumitingin sa magandang nagagawa ng gobyerno. Para sa amin, para sa akin, para sa gobyerno. Nawalan kami ng masipag na tao. Kung si Presidente Bongbong Marcos si Presidente Bongbong Marcos nga sabi, I lost my friend. Nawalan ng kaibigan ng mga Pilipino. Pagdating dito sa post ni Pebbles Cunanan, ni Pebbles Talakera, mga kababayan ko, matindi, mga kapatid, 'di ba? Ayan yan post niya. Kasalanan ba ng tao na magkasakit siya? Sige nga. Kasalanan ba ng tao na magkasakit siya? Hindi niya kasalanan yun. Hindi niya rin gugustuhin yun. Ako kasi magsasalita ako dito, nakatrabaho ko yung tao, nakasama ko yun Kahit ilang araw lang Nakita ko yung sipag ng tao, napapanood ko yung tao. Biruin nyo, pupunta ng ibang bansa, kasama ni Pangulong Bongbong Marcos, uugod-ugod, may dalang tungkod. Tapos dito sa mga post na ganito, anong gagawin ng mga tao? Tutunganga na lang ba kami? Okay lang kung walang sipag yung tao Pero hindi Maayos na nagtatrabaho yung tao at babasusin ng ganito. Alam mo, Pebbles Talakera, kung i-content ka man ng ibang vlogger, lagi mong tatandaan to.
ibig sabihin nun, may mali kang nagagawa. Okay? Kapag kinontent ka ng mga content creator, binanatang ka, pinagsabihan ka, sana tanggapin mo. May mali kang nagawa. 'Di ba? Huwag mong sasabihin sa content mo na kino-content ka ng mga content creator because eto, wala daw kaming mai-content. Napakarami namin mai-content kung gugustuhin lang namin. Napakarami namin pwedeng i-content kung gugustuhin lang namin. Pero ba't ka namin kino-content? Para pagsabihan ka na. Below the belt yung sinabi mo. Sana dumating ang punto, hindi mangyari sa pamilya mo yan. Sana dumating ang araw, walang gaganyan sa pamilya mo. Okay lang maging mambraso dito eh. Okay lang maging constructive criticism ang banat mo eh. Pero yung tao na wala na, mga kababayan ko, na naging maayos naman ang trabaho, paninilbihan sa Pilipino, yung taong wala na, sana bigyan nyo ng respeto. 'Di ba? Sana bigyan din natin ng parangal. Sana bigyan naman natin ng baka pwede naman nating sabihin na baka pwede naman sabihin natin na ito, may nagawa to sa bayan natin, malaki nagawa sa mga OFW nandito, yung ahensyang hinawakan nito. 'Di ba? Kaya kung sasabihin nyo, yung tao na yan, deserve niya na ipagtanggol. Bakit? Deserve niya na parangalan tong tao na to. Sasaluduhan pa yung tao na to. Why? Because until the rest ng kanyang buhay, na dapat nagpapahinga na lang siya, nagpapagaling na lang, hindi. Naglilingkod pa rin sa bayan. Dapat sa mga tao na to, ay nararangalan. Bakit ko nasabi, mga kababayan ko? Kung ako tatanungin ninyo, sa gobyerno, nakakapagod, mga kapatid. Nakakapagod sa gobyerno eh. Nakakapagod, pero nakaka-enjoy. Imagine niyo si Secretary Toots Ople, pupunta sa mga cabinet meeting, nakatungkod. Minsan ko na nakasalubong yan. Nakakalungkot mang isipin, mga kapatid, na kahit sa kanyang sabihin natin na almost 1 year na pagtatrabaho sa ating mga Pilipino, paglilingkod sa mga kapatid natin OFW, marami siyang nagawa para sa bayan. Pag-aasikaso, naalala si Jubilee Narara, andun siya. 'Di ba? And imagine niyo, mga kababayan ko, na saan man lumalakad si Pangulong Bongbong Marcos at nakikita nyo sa mga video, lagi nandoon. Kasama pa rin. Minsan lagi sinasabi ni Pangulo, bagong partner na makakasama ng mga OFW, DMW, Department of Migrant Worker. Yan ang sinasabi ng Pangulo. Kasi bakit? Kay President nag-umpisa yung DMW eh. 'Di ba? Tapos ngayon, nagserbisyo sa bayan, nagserbisyo para sa mga kababayan nating OFW, sa inyo. Tapos matutuwa pa kayo? Hindi nyo pagtatanggol to doon sa nambabastos sa kanya? Sa nananalangin mamatay siya? Eto na, binigay niya na. 'Di ba? Boss, masaya ka na ba? Okay ka na ba doon? Okay ka na ba? Okay na, nangyari na yung hiling mo. Eto na. Alam mo kasi nagpa-opera si Secretary Toots. Tinimbrian na kayo. Alam nyo yung magiging mangyayari. 50-50 ang labanan. Oo, alam nyo yan. Huwag tayo magplastikan dito. Nakanagteteng. Alam nyo mangyayari kay Secretary Toots yan. Kutob nyo na yan. Kita mo, 4 days ago, inunahan mo na. Diba? Ganyan kayo lumaban. Kung pwede lang sabihin kay Secretary Toots na
Kung pwede lang naman, kung may gamot lang tayo, may cure lang tayo sa sakit niya. Kung may cure lang eh. But alam ng family niya na 50-50 ang labanan. Tapos tatanungin mo pa, Pebbles Kunanan, kung 3 weeks. Alam nyo dahil may nagtitimbre sa inyo sa palasyo. May ahas sa inyo dyan. Alam nyo mangyayari kay Secretary Toots, alam nyo 50-50 ang labanan. Okay sana kung nanahimik ka na lang eh. Okay sana kung hindi ka na pumalag eh. Okay sana kung hindi ka na lang nagsalita. Okay na lang sana eh, 'di ba, mga kababayan ko? 'Di ba? Okay lang sana kung hindi ka na lang nagkomento. 'Di ba? Pero yung taong binabanatan nyo until the end sa social media, 'di ba? Naglilingkod pa sa bayan. Kayo ba? Tanungin ko nga to si Pebbles, ano bang nagawa mo para sa bayan? Tanungin ko nga po kayo. Ito lang, gusto ko lang tanungin, mga kababayan ko. Ito ba yung nagagawa niyan para sa bayan? Gusto ko lang tanungin ha. Sa totoo lang, ako, bibihira ako magsalita, kilala niyo ako. Mga kababayan ko, bibihira ako magsalita. May tanong ako sa'yo, Pebbles. May tanong ako sa'yo. May tanong ako sa'yo. Isa lang ang tanong ko. Isa lang. Isang-isa lang. Ano to? Sige nga, paliwanag mo. Sana paliwanag mo yan bago mo bastusin yung tao. Dito ay tababanatan. Tatandaan mo yung sinabi ko.